picture lamang ito para sa higit 150 estudyante na sumama doon sa field trip. Pansamantala ding pinapatigil ng BSU ang lahat ng mga scheduled nilang mga field trip habang hindi pa lumalabas yung resulta ng kanilang investigasyon at habang hindi pa tapos ang kanilang pagre-review ng lahat ng mga guidelines at policies na kaugnay dito sa pagsasagawa ng mga field trip sa paaralan. Corina? Maraming salamat si Pia Gutierrez live nag-uulat mula sa Malolos, Bulacan. Lumalabas na walang abiso sa CHED Regional Office ang Bulacan State University kaugnay sa field trip sa San Miguel, Bulacan kung saan 7 estudyante ang namatay. Ito ay batay sa inisyal na investigasyon ng Commission on Higher Education. Nagpapatuloy si Castaneda. Agad pinaimbestigahan ng Commission on Higher Education o CHED ang pagkalunod ng 7 tourism students ng Bulacan State University habang nagfi-field trip sa San Miguel, Bulacan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na hindi nag-abiso sa CHED Regional Office ang BSU, taliwas sa nakasaad sa CHED Memorandum Order 17 na inisyu noong 2012. Batay din sa nasabing field trip guidelines, dapat pasok sa curriculum at kailangan talaga ang field trip sa subject. Dapat din daw tiyaking ligtas ang napiling lugar. Kailangan ipakita ng paaralan kung ano yung pros and cons no, in terms of risk doon sa destination. Mukhang hindi ata nakapag-submit, wala silang ganong nakitang Sa file? Oo, notice. Nakasaad din sa patakaran na hindi sapilitan ang pagsama sa field trip at pwedeng bigyan na lang ng ibang project ang mga estudyanteng hindi sasama. Nilinaw din ng ahensya na kahit pa may waiver, may mga pananagutan pa rin ang eskwelahan, lalo na kapag napatunayang may mga pagkukulang ito. Bukod pa sa civil at criminal liabilities ng eskwelahan, pwede rin itong alisan ng lisensya. Kunin lang nila yung consent ng parents na umattend, pero it doesn't mean na absolve sa liability ang paaralan. Para naman sa Department of Health, dapat iwasang mag-field trip sa mga delikadong lugar tulad ng mga ilog. September 2012 nang nalunod din ang 2 grade 8 students ng Cebu International School habang nagpi-field trip naman sa Subic. Naka-life vest ba yung mga ito? Mahirap na kalaban yung nature. Irerekomenda rin ng DOH sa CHED at DepEd na kailangang may kasamang doktor o nurse sa mga field trip at iba pang pwedeng maglapat ng first aid sakaling may aksidente. Jing Castaneda, ABS-CBN News. Ni-raid ng NBI ang isang mall sa Maynila kung saan talamak daw ang pambubugaw sa mga kababaihan. 15 babae ang na-rescue at karamihan sa mga ito ay mga menor de edad. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Nagpanggap na customer ang isang NBI agent dala ang 1,000 pisong marked money. Kasama niya ang 6 pang agents na nagpanggap naman ng parokyano. Nadiskubre kasi ng NBI na sa 4th floor ng Isitan Recto Mall sa Maynila, talamak pa rin naman ang pambubugaw ng mga babae. Nang alokin ng NBI agent ng bugaw at dalhin sa mga babae, lumusob ang mga responding NBI agents at agad inaresto ang bugaw. Ni-rescue rin ang 15 biktima umano ng human trafficking. 7 rito ay mga menor de edad. Bakit mo ito ginagawa? Trabaho kami. Kasi naresto ba? Tumindi ang tensyon na magwala ang isang babae na umano'y bugaw dahil ayaw niya sumama sa NBI. Yan ako kukumain! Oo, malalaman natin yung mamaya. Sabi na ito mga ito, nagpupugaw ako! Nagwala rin ang asawa nito para pigilan ang mga ahente ng NBI. Tawa ko yan, sir. Ayon sa NBI,